Diyos na maasahan, kami iyong kawan. Kalingain at damayan, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseyo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na hindi malalantad. Walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyong yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay dapat ninyong katakutan. Hindi pa ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayon din kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Aking mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Sa ating paglalakbay sa lupang ibabaw, tayo ay binabalot ng maraming pagkatakot. Ano ba yung kinatatakutan natin ngayon? Sabi, darating daw ang malakas na lindol. Diyos lang ang nakakaalam. Marami tayong kinatatakutan, hindi lang yung mga bagay na iyan, kundi minsan kinatatakutan din natin ang ating mga sarili. Bakit? Dahil minsan kalaban natin ang ating sarili. Hindi natin masawata ang ating sarili. Dahil yung kalooban mismo natin minsan ang siyang kumakalaban sa ating pagkatao. Ano ba yung minsan? Sabi nga natin minsan ay, ayaw ko naman sanang gawin, pero nagawa ko. Bakit? Dahil sa magkalaban ang ating espiritu sa ating katawan. Pero nasa iisang katawan sila. So ano ang gagawin natin? Ano ang mangyayari sa buhay natin? Pangimbabawin natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahirap. Paano magimbabaw ang pag-ibig ng Diyos kung hindi natin naman kinakausap ang ating kapitbahay? Hindi natin kasundo ang ating mga kapatid.
Hindi nag-uusap ang anak at ang nanay. Hindi nag-uusap ang mga anak. So ito, ang mga bagay na minsan mas nakakatakot kaysa sa mga kinatatakutan ng marami. Ang maging kalaban natin ang ating sarili. Pero no, ang sabi ng Diyos sa atin sa gabing ito, ang sabi niya sa atin ay huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa mga maya. Mas higit kayong mahalaga kaysa sa maya dahil kayo ay ginawa sa wangis ng Diyos. Ginawa kayo sa wangis ng Diyos. Kaya hindi tayo makakaligtas sa pang-uusig ng demonyo. Ano ba yung pang-uusig ng demonyo sa atin? Sasabihin ng demonyo sa atin, ay, maski nagsisimba ka, hindi ka mapapatawad sa iyong ginawa. Mga ganun ba? Ilan ba sa inyo ang nangumpisal na? Minsan, ayaw nating mangumpisal dahil natatakot tayo. Dahil inuusig tayo ng demonyo. Kaya ito din yung nagpapalayo sa atin. Kaya aking mga kapatid, huwag matakot. Dahil mas mahalaga tayo kaysa ninuman. Dahil tayo ay ginawang kawangis ng Diyos. At hindi lang naging kawangis ng Diyos, kundi ang Diyos ay nananahan sa ating puso. Ang Diyos ay nandyan sa puso natin, ayaw lang natin pasakop sa Kanya. Kaya minsan natatakot tayo dahil sa pang-uusig ng dyablo. Pero sabi ng Diyos, mas mahalaga kayo kaysa sa mga maya.